Magandang gabi, Pilipinas. Nandito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Ako po si Gerardo Sadsad, isang manananggol at kasama ko si Kuyang Doc Joppy po, isa naman pong mambubunot. Okay, dentista po yun. Ibig sabihin ni Kuya Doc Joppy. At bago ang lahat po, siyempre, kailangan natin na sabihin na ang kapatiran para sa bayan, paki-flash lang po, Oo nga. ay mapapanood. Ayun na, malapit Ayan na. Malapit na po. Malapit na. Iyon, at mapapakinggan via website sa DWIZ882am.com at i-download ang DWIZ application, DWIZ882 sa iOS at Android phone. Live rin po kami via DWIZ882 Facebook page at YouTube channel. Yun. Kaya Joby. Tayo din po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron din po tayo sa Signal Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyayaring iscan lamang po ang inyong digital TV receivers and boxes upang mapanood ang Aliw 23. Okay, ngayon po ay October 21 at nalalapit na matapos po yung mga multi-district conventions at matatapos na yung mga nominations for the incoming Junior Warden nominees for the Annual Communication 2025. So, hi po kay Grandmaster of Masons, Ariel T. Kayanan. And happy birthday po kay Sir Jeff Castro ng Ad Fellows Kagitingan Lodge number 12. Happy birthday. Happy birthday. At sa mga nagbe-birthday ng October, lalo na sa mga lodges at ina-announce, happy birthday po mga brethren. Happy birthday! Okay. Ngayon po ay kasama natin ang incumbent president ng Masons Order of Law Association o sa acronym na tawag natin MOLA. Hola. Oo, ito ay sikat na sikat lalo na sa mga nagtitake ng bar examination to become later on lawyers, Mason lawyers. So, without any further ado, kasama natin si Kuya Emil Leo Padilla. Siya ang incumbent president ng MOLA. Masons Order of Law Association. Magandang gabi, Kuya Emil. Magandang gabi, Kuya Jerry. Magandang gabi, Kuya Joby. Magandang gabi po. So, since ang topic natin ay Masons Order of Law Associations, nakalagay pa nga dun sa logo kanina nung pina-flash, 2014. Paano nagsimula ito? Ano yung mga adhikain nito, Kuya Emil? Bakit nagsimula o bakit nagkaroon o nagtatag ng Masons Order of Law Association? Yes, Kuya Jerry. Basically po, una po, binabati ko po lahat ng mga kamola sa buong Pilipinas. Wow. Ito pong Masons Order of Law Association o MOLA ay itinatag po ito noong 2014. Ito po'y inahintulad sa isang organisasyon din ng mga lawyers, yung Triskelion Order of Law. Okay. So, yung konsepto niya po ay kinuha sa Triskelion Order of Law. Ito naman inadapt po ng isang ating kasama na kung walang iba kundi si Kamola Al Soriano. Okay. Siya po ang siya po ang founder at unang presidente ng MOLA. Okay. So, it was 2014 nung mabuo po yung konsepto na kung saan ito po ay ibibigay natin sa mga mason na kung saan ang ating mga kapatid ng mga mason na magbabar every year ay bibigyan ng aid and assistance para sa kanilang 4 na linggo nung araw. Ngayon po ay merong naging 3 araw na lang po. Okay. So, ito ay para sa mga mag-aabogado. Yung hindi kasama mga doktor, dentista, inhenyero, wala pang sakop na ganon. Wala po. Basically po yung Masons Order of Law po, ito po yung organisasyon ng mga law students, law graduates at mga lawyers ng mga mason. Ng mga mason.
sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. So, Opo, okay. ang sakop po nito ay buong Pilipinas, pero right now po, nag-start na po kaming magkaroon ng chapter by chapter na itatag na yung sa Luzon, North Luzon, tapos meron na rin sa Dumaguete, gagawin na rin sa Baguio. Basically po, dinidecentralize na namin yung Masons of Order of Law Association sa NCR. Okay. At ang adhikain niya ay yung i-aid and assist yung mga magte-take ng bar para at least meron silang good preparation to become one as lawyers. Bali, lahat po ba ng mga nagbabar kailangan po ba maging member ng MOLA or kahit po mga sila po ay manananggol na po ay pwede na o automatically po na sila ay nagiging MOLA din? Kagaya po ng binanggit ko, ito po ay organisasyon ng mga law student, law graduates at lawyers ng mga mason. So, it is deemed automatic po kapag ikaw ay mason at ikaw ay nandoon sa nabanggit ko, ang kailangan mo lang po ay mag-fill up ng application form, then mag-oath taking para ikaw ay makonsider na miyembro ng MOLA. Wow. Okay. At dito po ay walang tinatawag na annual dues. So, paano po ba nag-ooperate ang itong MOLA? Ayan. Okay. Ganito po ang bar operations ng MOLA. Una po, kami po ay nagpapanding through the donations ng mga mababait nating mga kuyang. Wow. Na mga kuyang na mga abogado na. Yung iba naman kahit di pa abogado. At meron din pong tayong mga avid supporters. Wow. Na non-MOLA, na hindi mga MOLA. Kaya po nakakatuwa eh. So, mula 2014 po, up to this time, 2023, 2024, tumitindig pa rin po ang MOLA dahil sa mga kuyang na talagang sumusuporta dito. Parang ibig sabihin niyan na Kuya Emil, ang MOLA, bukod sa adhikain ay maging lawyer, meron din yung mga miyembro o sumusuporta na kahit hindi lawyer para lang maibsan yung mga assistance like pagtuturo. Siguro ako kasi ako ay professor ng batas din. So pwede rin ako mag-volunteer para ilahad ko yung aking kaalaman para ma-review yung mga bar examinees natin, baka makatulong sa paanong paraan man, lalo na sa labor o sa criminal law. Ganun po ba? Actually, Kuya Jerry, tama po. Meron po tayong mga pool of lawyers na nagkakandak ng online seminar. Wow. Mga 2 weeks before the bar. Or minsan, dati po, talagang face-to-face, meron tayong mga kuyang na mga abogado na nagbibigay ng kanilang malagang oras para ma-share po nila yung pagtuturo, pagre-review sa ating mga barista. Wow. Ganun po katindi yung ating mga ibang kuyang na alam natin na talagang gustong makatulong at magkapagbigay ng assistance dun sa mga kuyang natin na magbabar. Yun. May katanungan po dito online si Sir Anthony Belay. Tinatanong po niya kung kapatid daw po niya ay nag-aabogado. Pwede daw po bang ma-extend sa kanyang kapatid ang pagtulong ng mga MOLA? Ay, opo. Basta po, ito po, siya po ay nagmason na. Hindi. Kapatid ng mason. Ay, okay lang po yan. Pwede tayo mag-extend dun sa kapatid ng mason. Actually, mga 5 years before, na-extend na po yung operations ng MOLA family. Pati na po yung kapatid, relatives, kaibigan ng mason, nakatulong na rin po tayo. 5 years ago. Galing. 5 years ago po, nagawa na po ng MOLA yan. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na MOLA family. Yes. So, initially, para sa mga mason lang, pero sabi mo nga, Kuya Emil, 5 years ago, Na-extend na sa families, friends, and even yung mga distant relatives na mga... Yes po, Kuya Jerry. Ayun, very good. Maganda yung Kaya siguro as a challenge for the Masons Order of Law Associations, kaya ba rin yan na, let's say for example, hindi lang yon sa assistance ng pagtitake ng bar. Yung, sabihin na natin, nakapasa na, pero medyo nahihirapan na kumuha ng employment o
nagtatatag siya ng law firm niya o law office niya, meron bang mga ganong na-assistance din? Kuya Jerry, actually dun sa Messenger group tsaka sa Viber group, Okay. may mga abogado po tayo doon na naghahanap ng mga bagong abogado Wow. na mga gustong maging mag-training sa kanilang law offices. Yes, yes. So, ganun po ang nangyayari. Dahil nga, yung ating Messenger group tsaka Viber group, siguro po ang membership nun almost 1,000 na ngayon. Wow, ang laki. So, meron po tayong mga kuyang na matagal ng abogado, na kapag alam na may mga bagong lawyers ang MOLA, Okay. ine-extend po nila yon na Oh. OJT. Parang training ground nila para pagdating ng araw, kayang-kaya nilang lumatag sa korte. Ang galing, Diba? galing. Oh. So, hindi lang pala pang bar ito. It extends even when you're already practicing or lawyering. Kasi alam naman natin, siguro sa ating mga kababayan, na ang first 5 years, kahit anong profession yan, inhinyero, dentista, o kung ano man, kahit mga doktor, yung 5 years talaga, ang tawag namin dyan, FAMIN. Magpa-practice ka, pero mostly, karamihan, pro bono, puro abono, mga ganyan. Magiging paying lawyer ka lang after 5 years pagka naka-establish ka na. So, ang hangarin din at siguro sabihin na natin ng MOLA ay yung mga nauna na dyan na naging lawyer, although nahirapan sila sa una, tinutulungan nila yung mga bago. Let's say, for example, katulad ko, I have my own law firm at puro kami magkukuyang doon. Itong bagong lawyer na to, pwede namin kunin o kunin ka namin munang associate. Pero ititrain ka namin para maging lawyer o maging practitioner ka. Tama, Kuya Emil? Yes po, ganun po. Ayun, Ganun okay. po. So, balik tayo dun sa kasi ano ba yung sabi natin organizational structure ng Masons Order of Law Association? Ganito po yung organizational structure ng Masons Order of Law Association. Okay. Actually, mag-shoutout po ako sa ating Vice President for NCR and Auditor, walang iba si Camola Aris Tumines. Okay, Kuya Ang Aris. Vice President for Luzon, walang iba kundi si Camola Jessie Lecomte. Dating piskal yun dating piskal. Kasamahan ko yun. Ang Vice President natin for Mindanao, walang iba kundi si Camola Red Mujares na nag-take ng bar. No? Nag-take ng Ngayon bar lang. sa ito lang. Okay, At good luck. yung isa pa nating Vice President for Visayas, ito'y isang judge, si Camola Very Worshipful Bobby Opay. Oh, galing. Siya po yung ating pambisaya. Okay. Ang ating sekretaryo naman po dito ay walang iba, isa rin pong anak ng MOLA, si Camola Jojo Lopez. Wow. Yan. Ito pang isang anak din na kung saan nag-aral pa sa ibang bansa, si Camola Bin Balmoha na aming treasurer. Wow. Right now, ang tumatayong PRO tsaka natin ay walang iba, yung founder, first president, walang iba kundi si Camola Al Soriano. Pero, kagaya na nabanggit ko po sa inyo kanina, tinatatag na po natin yung mga chapters. Na kung saan, kasi yung concept ng bar ops po ngayon na inilatag na, may mga testing centers na Sa probinsya. May testing centers na sa probinsya, sa mga NCR, hiwa-hiwalay na. Meron sa UST, meron sa San Sebastian, Yes. meron sa BGC, meron sa UP. Yes. So basically, yung concept operation ngayon ng medyo po mahirap, so to speak. Yes, Hindi yes. katulad po nung araw, meron kaming headquarters po. Gusto ko pong banggitin na yung matagal na nagbigay ng headquarters sa amin, walang iba, si Very Worshipful Sam Maduma. Kuya Sam. Yes, Kuya Sam. Siya po ang Incumbent nagbigay DDGM ngayon ng NCRC. ng headquarters since 2014 hanggang sa bago mag-pandemic. Wow. Yan ang Galing. binigay ni Kuya Sam. Saan yun? Saan? Dito po, malapit lang po sa UST, dyan lang po sa Lacson Street. Wow. So, Kuya yan Sam. po. Hi, Kuya Sam. Yan, si Kuya Sam, kahit hindi po siya abogado,
yan po yung kanyang na-extend sa Mola. Very good, Yan. Kuya Sam. Oh. Kabatch ko siya na District Deputy Grandmaster. Wow, shout out po, NCRC sir. naman po siya. Hi, Kuya Sam. Hello po. Papunta yata ng Amerika sa 23. Bali, nung nakaraan po ba, Kuyang Emil, ilan po ba yung mga barista natin na nag-take na mga kuyang? Yan po. Nung nakarampong bar, Opo. almost 56 po na mga kuyang Wow. Around the Philippines. sumubok. Uh-huh. Around the Philippines, ang sumubok na nag-take ng bar, basically. No? At ang lalabas ng kanilang resulta, siguro po mga December or January. Yes, Pero ang balita ko, mga December eh. So yung iba dyan, medyo Kinakabahan na. Kinakabahan. Pero yung iba, nagre-relax na. Siyempre, ganun talaga eh. Oo, kailangan Oo mag-unwind. nga. Pero nabanggit mo kasi, Kuya Emil, yung sabi mo, yung iba-ibang site ngayon. Paano kayo mag-operate bilang MOLA? Kasi siyempre, 56 yan na examinees all over the Philippines. Paano nyo ngayon inoperate para ma-assistihan ng walang differences o walang kinikilingan? Kasi pwede yung nasa Mindanao, naku, wala pala kaming tips na same as tips sa Manila, parang ganon. So, pwede mo bang pakilahad kung... Kuya Jerry, ganito po yun. Oh, sige, Dahil sige. medyo high-tech tayo. Correct. Una pong ginawa ng ating MOLA, nagkaroon tayo ng online lecture. Wow. Ayan. Okay. So, dun sa online lecture, Yes. medyo malawak yan. Kaya hanggang Mindanao. Oo. Diba? Mag-online ka lang, sama ka lang sa Zoom meeting, may topic doon, merong tayong isang kuyang na magdi-discuss. So, iyon ang isa sa lecture. Sistema sa lecture. Yes. Pagdating naman po sa pagbibigay ng Tips. bar kits. Bar kits. Muna. Oh, Kasi, kits muna. yun ang Oh, una sige. Ganun din po, napakagaling ng ating sekretaryo na si Kamola Jojo Lopez. Kasi gumawa siya ng isang sistema na kung saan inilalatag dun sa messenger, no? Tapos, ang kanilang mga pangalan and addresses. At Okay. pinapadala po natin yan. Wow. Through, pwedeng LBC, Lalamove, or Grab. Wow. Ano yung mga, Kuya, para at least hindi lang MOLA ang makikinabang, pati yung mga nakikinig natin. Oo. Ano yung mga nilalagay yung mga kits? Sa bar kits po, basically, ang nilalagay po natin dyan, meron po dyang mga gamot, meron po dyang mga chocolates. Wow. Yan. Kasi, alam niyo po, pag mag-e-exam na, Pa-active. kailangan medyo may mga pang-relax tayo eh. Correct. O, meron po dyang bottled water, pero minsan hindi na binabawal eh. Okay. No? So, may mga binabawal din ng Supreme Court sa bar kits. Okay. Pero, ang laman yan is yung mga medicines, chocolates, ballpens, yan. Tapos, ito po, kagaya ng nangyari to lately, nung huli po, nagkaroon po kami ng tinatawag na send of mass. Send off. Send of mass po. Ayan po, gumawa po kami ng send of mass. Ano ba yun? Online din po ba, Kuya Emil? Hindi naman po. Ito po ay nagkaroon ng face-to-face. Wow. No? Pero nagpapasalamat po ko sa isang naging kaibigan kong pare. Okay. Kung siya ay nakikinig, si Father Jojo, kung tawagin namin, Father Jojo, na, sir. since 2014, sumusuporta po yun sa send of mass. Oh. Very good. Very Oo. good. Very good. Kaya lang, pag hindi talaga siya available, gumagawa po tayo ng paraan na magkaroon tayo ng send of mass. Kasi malaking bagay po yun. Yes, Parang Sa mga nami- barista. Parang na-meet ko na si Kuya Jojo nasa kwan nun nag-attend sa MOLA. Oo. Oo. Ayun. So, yun yung mga kits naman. Oo, yun naman yung mga kits. Tapos meron tayong send of mass, meron tayong lectures. Okay. Tapos, after po nung tinatawag nating grueling bar exams, meron naman pong tayong tinatawag na Thanksgiving Thanksgiving. fellowship. Oh, Pero after. bago dyan siguro, Kuya, iano natin yung... kasi may kits Yes. Meron din bang tips? Yung mga tips po, Oo. basically po, sa dami po niyan, nalilito na yung barista. Okay. Actually, meron pong dumadating niyan ng madaling araw. Oo. Pero meron pa bang intervention ng mga MOLA doon? Kung sinasala nyo ba? Kung ito ba'y totoo o trolls lang to? O
Anything kasi Hindi na po kasi nanggagaling na po basically yan sa mga eskwelahan. Eskwelahan, Na kung saan yung mga ating mga kuyang na mga mola may mga access. okay. So ipinapadala sa kanila tapos ipinapadala naman sa Messenger o Viber group ng barista. So nailalatag na doon. Oo. So, binubuksan sinesend nyo. na lang ng barista 'yon. Yes, sinesend nyo din sa mga Sinesend iba namin, na hindi nakaka-receive. Yes. Okay. Sinesend po very good. natin 'yan sa kanila. Very Sa good, ganon very pero po sa dami po niyan, sa dami na nagbibigay ng tinatawag na LMT, yung last minute tips. Yes. Minsan po naguguluhan na rin yung barista. Correct. Kaya talaga kung meron po siya, yung Ano isang yung- barista, may stock knowledge. Oo nga, ano yun ang yung laban take niya. nyo dyan, Kuya Emil? Anong ginagawa nyo para ma-advise nyo ng tama yung ating mga kamola na magtitake ng Ang back? palagi lang po namin sinasabi, pwede naman nilang i-browse yung mga last minute tips, pero ang pinakamahalaga dyan, magkaroon ka ng stock knowledge. That's correct. That's correct, oo. Yun ang isang laban mo, magkaroon Kasi ka ng yun stock yung knowledge. yun yung nagpapagulo, yung last minute tips. Saka talagang meron din ng gugulo talaga. Pino-concentrate mo doon, yung pala, hindi pa doon. Tama na iniisip Pagulo. mo sagot pagdating doon sa tips, iba yung sagot. Pero ang Iba, maganda nito, Kuya Jerry, Opo. ang maganda po nito, ang sinusunod na ngayon yung syllabus. Wow. Kung ano po yung nakalatag, Kuya Joby, sa syllabus, yun na po ang pinagbabasihan ng mga examiners. Okay. Yun naman. Pagka lumabas doon sa syllabus, oops, medyo umaangal lang ang mga barista. Yes. So, medyo Ayoko na lang sabihin. ini-eliminate yun. Nung time namin, siyempre, medyo matagal-tagal na yun nung time ko. Walang ganun eh. Mayroon naman syllabus pero talagang outside. Outside. Pero at least ngayon, very good. At least we confine ourselves dun sa binibigay na syllabus. Yes po, yes. So medyo maganda. At saka right now, 'di ba, ang disseminate ng information is with the use of information and communication technology na. Hindi katulad nung time namin na talagang Xerox. Nagiging oily yung mukha mo para lang makapag-Xerox, makakapal. Pati yung libro makakapal. And now, we only have cellphone or even yung iPads, mga ganyan, something like that. And we can scroll everything, almost everything doon. Yun ang pinaka-okay sa atin, lalong-lalo na sa mga barristers. Oo. So, siguro, time check muna tayo at magbabalik ang Masons Order of Law Association. 7:24 po ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kasama ko pa rin si Kuya Jopi at si Sir Emil ng Masons Order of Law Association. Pero bago po natin, babatiin ko lang lamang ang ating mga listeners and viewers live sa ating Facebook, sila Anthony Belay, si Renz Christy Lopez, at shoutout kay Angelo Ebasco na nanonood at nakikinig sa Japan ngayong oras na ito. Yun pa lamang. Ang dami nag-i-scan. Meron din ako si Kuya Lito Padilla from Gabaldon, Nueva Ecija. Uy. Kuya Lito, masugid natin yan. Masugid natin tagapakinig din yan at tagapanood. Sorry po, hindi ko po namin. Sorry po, Lolo. Dito, ha? Lolo, wag naman Lolo. Uncle lang, Uncle. Uncle. Basta, Kuya Insan. Kuya Insan Lito. Insan mo talaga si Kuya Lito. Nice. Padilla, Lito Padilla. Oo nga. Okay. Siguro, Kuya Emil, at ito yung natin kasi sa MOLA, alam naman natin na before yung matatag yung MOLA, ang exam noon, katulad sa amin, 20 years ago, is yung talagang sulat kamay. Talagang pag you have a very bad handwriting, kahit napakagaling mo, baka hindi ka pumasa dahil you will not be considered or your answer will not be read by the examiner. Ngayon ba, Kuya Emil, ano na ba yung latest after 20 years? Paano nag-exam yung ating mga bar examinees? Kuya Jerry, ganito po yan. Bali, ngayon, magdadala po ang isang barista ng kanilang laptop. Dapat wala pong laman yon. Tapos, bibigay sa kanila yung link. Papasok po sila sa link. Pero dapat po, kailangan mabilis kayo mag-type. Pero hindi dapat lang mabilis. Kailangan
pati yung pagsagot nyo may laman. Hindi naman pwedeng mabilis kayo mag-type, wala namang sustansya yung sagot nyo. Yan lang. Wala rin po yan. Tsaka mas madaling basahin kapag typewritten na po. Correct. Kesa dati na handwriting. Yes. Tsaka malaki po ang tsansa ngayon ng mga barista dahil nababasa talaga yung kanilang mga sagot. Ang mahirap nga lang, yung siyempre, alam mo naman natin na yung sa computer, kung minsan may mga glitch yan na kung minsan may mapindot ka, makurap. Oo. Wag naman sana. Oo. Biglang mawala lahat. Yun lang po ang... May mga Kuya Emil, may mga pagkakataon ba ang mga baristers natin nagkakaroon ng ganyan? Wala naman. Merong pagkakataon pero limitado naman. Limitado. Kasi actually pagka sinagutan mo yung mga tanong, pag hindi mo pa sinubmit, pwede mong balikan. Yes. Pero Yun ang pag maganda. nasubmit mo na, wala na. Oo, yun. Hindi mo na pwedeng balikan kasi submitted na. Siguro yun ang advantages. Oo. Unlike yung time namin, wala ka ng time na balikan eh. O kaya pag binura mong ganun, hindi mo naman pwedeng yung delete na sa computer eh, di ba? Kailangan underline na ganun. At pag nagkamali ka at mali yung pagka-delete mo, it is considered marking. At So, magdi-disqualified. in information of our viewers and listeners, ang exam po ng mga barista ay statement or essay. Essay type po. SOP. Oo. So, Essay hindi type po 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 siya yung parang multiple choice or yun. meron man din siguro. Actually, meron pong naging multiple choice nung 2010 tsaka 2011. Pero dun ka po makakita na kahit na multiple choice, magkakaparehas ang sagot. Yung pala, ang pinaglalabanan doon, yung relasyon ng noun sa verb. Okay. Kasi pag nakita mo, multiple choice, pero magkakaparehas. Mas mahirap yun. Hindi mo, pwede mong sabihin, pwede mong sagutan lahat eh. Pero yung pala, mali pala yun. Hindi mo na-consider yung relasyon ng noun sa verb. Medyo tricky ang question. Tricky talaga. Akala nga nung araw namin, nung nag-take po ako nung 2010, akala ko madali lang ang multiple choice. Hindi pala. Hindi pala. Oo. Kasi medyo tricky kasi siyempre yun na lang ang sasagutan mo eh. A, B, C, D, E, di ba? Parang ang bigat kasi kung limang 1/20 ang chances mo, di ba? 5/1, di ba? 5/1. At ang maganda nito, Kuya Jopi, Kuya Jerry, hindi na nanganganak yung questions ngayon. Wala nang sub. Time namin, may sub-sub pa yan eh. Kaya merong panahon yung tinawag nilang best ever bar na kung saan maraming pumasa. At yung isang host nyo dito, si Atty. Sherwin Enriquez, ay anak po nun. Yung best bar ever. Best bar ever. Best bar ever 72% ang pumasa nun eh. So, Napakadami. isa po sa anak niyan ay walang iba kundi si Camola Sherwin Enriquez. Shout out sa'yo, Atty. Sherwin Enriquez. Asan ka ba? Ng Mandaluyong. Mandaluyong. Nakadikit yan kay Sir eh. Kay Mayor. Kaya... Akala ko pa naman nandito ka. Pero speaking of Mayor, hi kay incoming Mayor. Sana. Arnel Sirapika. Hello po, Sir. Magandang gabi. Magandang gabi Sir po. Arnel Sirapika ng yes. Taguig. Ng Taguig City. Good luck po, Sir Arnel. At siya nga pala, Kuya Jerry, gusto ko rin magpasalamat sa ating of course. Grandmaster, no? Okay. Si Grandmaster Ariel Tikayanan. Yes. Dahil binigyan po tayo ng dispensation nung nakaraan bar ops. Kasi hindi po makakagalaw ang ating mola kung hindi tayo nabigyan ng dispensation. Binigyan ko rin siya ng t-shirt eh. Tsaka isa pa pala si Right Worshipful Raul Canon na pinahintulutan din kaming makagalaw. Wow. At condolence po sa kanya. Sa kanyang pong anak na babae, di ba? Yes. Condolence po. Condolence po. Right Worshipful Raul Canon. Deputy Grandmaster. Yes. Isang membro rin po ng MOLA. Yes. Kasama rin lawyer kasi sa karamihan lawyer po si Right Worshipful Raul Canon. Yes po, yes. Deputy Grandmaster and incoming Grandmaster for 2025. Oo. Ngayon, Kuya Emil, since sabi mo you're operating since 2014. So ilan na po ba ang na-produce nyo na successful bar examinees
successful lawyers ng MOLA? So, nung 2014 po hanggang sa nung 2022, Okay. ang na-produce na po na abogado na mason ay umabot na po sa 156. Wow, ang dami. Ang dami na. So, yun nga po, yung mga abogado nung 2019 na hindi pa nabibigyan ng testimonial, Okay. baka sakali ito pong Disyembre, magkaroon po tayo ng testimonial dinner para sa mga bagong lawyers. Oh. Itong 2022. Opo. O 23 ba? Yung 23 pa. Hindi pa yung lalabas. Hindi pa kasama yung... Oh, hindi pa. Wala pa. Oo. Yung 2023. 2023. Yes po. Pag-uusapan po nung ad hoc committee kung paano po ang gagawin para magkaroon tayo ng testimonial Testimonial. dinner. Parang sa Thanksgiving yan, Yes, diba? parang Thanksgiving Pasasalamat. sa mga bagong lawyers. At sila po bibigyan ng certificate of recognition doon sa kanilang pagkapasa. Wala pang venue. Wala pa pong venue dahil right now po, pagkatapos po kasi nung bar ops, medyo nagpahinga po tayo ng konti dahil Relax. medyo hindi po rin po biro kasi Mabigat. parehas din po nung dati. Maaga rin po kami gumigising Yes. at late na rin po kami umuwi. Mahirap talaga. Hinihintay po talaga na po namin yung mga baristang pumasok at Okay. lumabas. Siguro ang tanong ko sa iyo, Kuya Emil, since sinabi mo na 156 na ang natulungan nyo and they are successful. Ito bang 156 na to, parang sa amin, sa UP, di ba? If you are a scholar ng bayans, scholar ka ng bayan, bigyan paaral ka ng gobyerno, are they giving back something to help also MOLA for the future bar examinees? In return, di ba? In return, parang ganun. Meron bang mga ganyan na ang MOLA ay nagkukumit o nagpapakumit sa mga examinees na to? Pag natulungan naman, sana tumulong kayo. May mga ganyan ba? Actually, Kuya Jerry, Kuya Jopi, yung konsepto po ng MOLA medyo taliwas po doon Kasi Ay, ganun. ang napag-usapan po namin dyan na hindi kami manghihingi ng kapalit sa mga tulong na ibinibigay ng MOLA. Oh. So, bahala na po yung magiging abogado kung ano po ang kanilang gagawin. Oh, Pero, oo nga. Pero, baka naman. tinatanong ko lang kasi sa karamihan kasi sana naman para gumanda ang MOLA Yes. o kahit ano pa mang organization, siguro, nakita ko yung message ni Kuya Emil, nananawagan ako sa itong mga successful na examinees na to, na 156, na total na tulungan kayo, di ba? So, sana tumulong naman kayo. In return. In return. Yung sinasabing giving back. Yeah. Oo. Although wala kayong obligation, alam niyo yan. It's a natural obligation your part for justice, equity, and humanitarian consideration. Yes. Bigyan nyo naman ito ng time na makatulong. Hindi man yung presence nyo in a form of money, kind, or your effort. Pwede kayong mag-teach. Pwede kayong mag-share nung something. Contribute. Contribute. Yan. Ang daming ways of helping, especially yung mga future bar examinees. Baka naging busy lang sila, Panyero, kaya busy lang. Oo, pero Naintindihan, pero baka naman po sakaling makatok po ang inyong puso. Baka naman po sa MOLA. Yes, para ito kasi hindi ko naman sinasabi na utang na loob nyo ito sa MOLA. Pero were it not for MOLA, hindi na facilitate, hindi na paganda yung inyong pagkukuha ng bar. Kasi we ourselves on our own during that time at we hurdle the examination. Nung time ko, pwede ko ipagmayabang to. 18% lang ang nakapasa out of 6,700 lang yung pumasa. Kumpara sa best bar ever, syempre, na 72% ang pumasa. Actually, Kuya Jerry, dun po sa best bar ever na 72%, ang pumasa po dun na mga MOLA nasa 76. Isipin mo, 76 plus. almost half already of Meron dun, 156. meron po dun talagang anak talaga ng mga MOLA. Ang galing. No? Anak talaga po ng mga MOLA. Kaya
Pag Kami sinabi naman ay mong proud. anak talaga ng mola, baka naka-3, 4, Opo. 5 na take. Mga nakadalawa, Sorry, tatlo, 4 na take na kung saan hindi naman pumapalya pa rin yung suporta ng MOLA. Ang galing, ang Actually, galing. ang suporta po ng MOLA ay hindi lang po yung last LMT, yung bar kits, send of mass. Minsan po, merong year na in-house namin sila sa Red Doors. Okay. Pag ano po natin, ituloy po natin ng Yes. konti. Mag-time check po muna tayo, 7:45 na gabi. Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan. At nandito na tayo sa medyo panghuli. Oo. Oo. Siguro ang may babati ba? Meron, may mga humabol dito na watching in Russia, Jeric Ramirez. Russia, Si layo. Peralta Boneo Maroto, magandang gabi po. At saka kay Arms Cachola na nanonood sa Dubai. Okay, batiin ko lang din ang mga newly appointed boss ko. Director po ng Bureau of Customs, si Director Hombre ng Planning and Services Division Aha. at ang Assistant Secretary Farwa Hombre of the Department of Pero Health. may habol pala ako, babatiin ko din pala si Attorney Jerry Sadsad na congratulations po at Oh, kayo yes, po ay yes, nahaluklok ha. Congratulations. Congratulations! Thank you po, thank you Ako po. ay naupo sa Bureau of Customs. Yun. Congratulations po. Wala bang congratulations dyan? Patay tayo dyan. Wala pa. Wala. Anyway, Aha. so siguro Kuya Emil, ano ba yung mga future plans or sabihin na natin pati na yung challenges ng MOLA? Basically po, sa mga susunod na panahon, actually, ang MOLA po ay nagmi-meeting ng kada buwan. Okay. So sana maibalik po uli yun. Tapos po, sana po makapagprograma kami ng legal aid. Ito pong legal aid program, pinupush po ni Justice Ampuan. Kasi nung magkakilala kami ni Justice Ampuan, gusto niyang ituloy yung legal aid program niya. Wow. So bukod pa doon sa mga sa darating na Thanksgiving testimonial dinner, sana marami pang mga abogado ng MOLA na sumuporta sa ating mga adikain. Lalong-lalo na siguro yung mga natulungan ng MOLA. Yes, oo. Yung mga, sabihin na natin, yung mga beneficiaries Yes. ng MOLA. Yung mga 156 na kuyang o mga kamag-anak ng mason. Well, Jerry, gusto ko sanang pasalamatan yung may isip ko lang na mga lecturers Of online. course. Go ahead. Nandito Kuya po Emil. sila Attorney Villarreal, Okay. Attorney Anciano, Attorney Benaventura. Actually, sila po biglang pumasok sa isip ko, no? Kasi sila po talagang palaging nagbibigay ng online lecture sa mga barista. Salamat Siyempre, gusto ko rin batiin po yung aking mga anak. Yan. Yung aking anak po na si Ate Emily Nicole Padilla Carlo na nanonood ngayon na nasa Japan. Wow, layo, Japan. Ang aking anak na Hello. si Camille Kakay, Clary Mill na nasa Bicol. Ang ating kuya na si Spielberg na nag-aaral sa FPU Tech. At yung Okay. aking pinakabunso na si Kuya Samboy. Si Stephen Adrian Milan Padilla na nag-aaral din dyan sa University Belt. Yan Oh. po ang aking 4 na anak na Okay. Parang may nakalimutan ka. Oo nga, Yung baka po makakalimutan nyo ha. wala po tayo nakalimutan. ganun ba? Wala. wala. Po yung aking mga anak. Siyempre ang aking mga kapamilya, ang aking mga kapatid. Okay. No, nandyan yung aking ate Beng na nasa Amerika, yung aking ate Sen na sa Pilenbes, si Manong Boy, si ate Din, yung aking ate Din, yung aking best friend na kapatid, yung Kuya Randy ko na kasama ko dun sa pagpapagawa ng aming maliit na building, si ate Ping na nasa Amerika,
At siyempre yung pinakabunso po si Dr. Marco na doktor ng kahayupan. Kahayupan. Oo, Veterinary. Veterinary. Okay. Assign dyan sa airport. Nasimulan ko ng manananggol ngayon. Diba? Sa babae, manananggal eh. Manananggal eh. Ay tayo. Siyempre, Kuya Jerry, maraming salamat. At Kuya Jopi, maraming Yes, sir. salamat. Opo. At ako po'y nabigyan nyo ng pagkakataon na maimbitahan maging part po ng inyong programang Kapatiran para sa Bayan. Yes, of course. At saka ma-educate din natin yung ating mga kababayan kung ano yung konsepto ng MOLA. Kasi pwede natin na gayahin ito na organisasyon, hindi lang sa masonerya, pati rin sa iba't ibang grupo. At pagka naging ganon, it's just like spreading the virus of excellence. Oo. Di ba? Yes. Ganda. May pahabol po na question si Anthony Bilay. Tinatanong po niya kung parang review center daw po ba ang MOLA? Wow. Hindi po siya review center. Kasi po, pagka kayo po ay pumasok sa review center, meron po yung tuition fee. May bayad. Dito Ito, po sa libre. MOLA, kapag ka po kayo napasama sa online lecture, ito po'y libre. Uy, Wow. galing. Wala po itong Ganda. gastos. Labor of love. Labor of love ng mga lecturers at labor of love din ng mga kuyang na nagbabouts na maging part ng online lecture. Galing. Ang ganda. Ang ganda ng ang adhikain talaga. Tsaka yung konsepto ng MOLA. At sana magaya din, Oo. Kuya Jopi, kung may MOLA, di may sa dentista din, di ba? May MOMPO naman. May MOMPO. Ano yung ibig sabihin? Masonic Order of Medical Practitioner. Oh, meron. Wow! Alam ko meron Ay, silang may ganon. May Yes, ganon. may mga MOMPO po, dentista. MOMPO. Kasama dyan yata si Kuya Martinez. Yes, June Martinez ng Gilad Lodge. O, tignan mo na, na duplicate na ng medical practitioners naman. Very good, very good. Ang ganda ng adhikain talaga. So, siguro, yung last word mo, Kuya Emil, para at least ma-enhance pa natin yung Masons Order of Law Association. Any last word to the officers, members, and even to the beneficiaries of Masons Order of Law Association? Ganito po, Kuya Jerry, no? Kuya Jopi. Sa lahat ng miyembro po ng MOLA, kapag kayo po ay merong pagkakataon na mag-extend ng inyong cable to para sa mga darating na mga barista, sana po ay mas mahaba pa. Mas mahaba pa po. Kasi sana po maging mas matibay itong MOLA kasi isa lang po sa organisasyon ng masonarya na merong ganitong ginagawang adhikain. Wow. No? So, ito po talaga ay labor of love, kagaya po sabi ni Kuya Jerry, kaya kami po talaga, hindi kami nangingi ng kapalit sa mga natutulungan. Pero sabi nga ni Kuya Jerry, bahala na po kayo. Lalo na po yung mga pumapasa at nagiging abogado. Yes, yes. Kumakatok po ulit, mga panyero. Oo. Tulungan natin at ang tumulong sa inyo. Yan lang naman eh. Oh, get well soon nga pala po kay Kuya Al Soriano. Nag-message po sa akin kaya kung di po siya nakasama ngayon, May sakit. dahil may sakit po siya. Palakas po kayo. So, palakas ka, Katol. Ha? Kailangan nga namin Wow. ng oo. mola. Kailangan ng mola. Magpagaling ka. Okay, siguro hi na lang kay Shane, Emil, Iya. Magandang gabi, Kuya Jopi. Belated happy birthday sa aking unika iha na si Mikaela. Last Monday, happy birthday sa iyo. Birthday. And advance happy birthday sa aking papa sa Lunes. Advance. October Happy birthday 28, yes. Birthday po. Happy watching po from Norte, no? Renato Permin, happy watching po sa inyo. At saka ni Mama, happy watching po. Okay, magpasalamat din tayo sa mga tech natin dito. Mga tech, ma'am, paki-flash po. Oo. Oo. Okay. Hindi, okay. Ilang days na lang ba bago magpasko? Oo, 65 days bago mag-Christmas. Konti na lang, pero mauna pa yung Christmas dun sa Undas, ano? Siyempre, dapat Oo. yung Undas muna yung inaano natin. Pero sabi nila, mas masaya daw, Kuya Jopi, ang Christmas eh. Kaya Oo. doon tayo, 65 days Yes. bago mag-Christmas. 13th Okay? month, 14th month po, Yung iba nga hanggang 28th month. Eh. Ang sarap. Oo. Okay, next program po is Pangga Route Abaw
live kasama si Pangga Nika. Wow. So magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Maraming salamat po. To God be the glory.